At makakausap natin sa telepono si Senador Tito Sotto. Senator, good morning po. Magandang umaga, Arnold. Magandang umaga po sa inyo lahat, Igan. Opo. Bakit to nagiging issue ngayon itong sa Commission on Appointments nitong si Secretary Robredo? Ano bang pinakahuling balita doon? Palagay ko po, hindi po naintindihan ng karamihan kung bakit po kasi natagalan ng pag-confirm ng Commission on Appointments kay Secretary Robredo. Ako po ang chairman ng Commission on Appointments Committee on the DILG. Pero hindi po sinubmit si Secretary Robredo ng Palasyo kung hindi nung latter part of the last year. Okay. Kung di ako nagkakamali, fourth quarter na nung isubmit nila. So in other words, from July 10 na in-appoint siya, hindi naman siya sinubmit sa Commission on Appointments. Nandun ang record sa Commission on Appointments, makikita nyo, kaya walang ginagawa so walang papel? Walang ginagawa yung committee ko So ibig sabihin, hindi tamang sabing binaypas siya ng 2 taon? Ay, hindi totoo po yun. Hindi yung mababypass yun. As a matter of fact, na-bypass siya nitong March of this year at June of this year because of the 2 breaks. Okay. Kasi November 23 yung pagkaka-submit ni Secretary Robredo ng kanyang mga requirements. Alam mo naman sa CA, kailangan muna doon ma-fulfill mo lahat ng mga requirements. Opo. Para kami sa committee ay makapagtrabaho. So before November 23 at almost 2 years, hindi naman, nung mahigit 1 taon, hindi naman siya nasasubmit ng Malacanang for confirmation, parang acting capacity muna. May dahilan ho bang palasyo kung ba't hindi nagsasubmit ng requirements? Hindi ko po alam, hindi ko naman naitanong, never namin naitanong, basta kasi marami naman ganun As a matter of fact, hindi namin masyadong pinroblema yon sapagkat during the time of the previous administration, halos lahat ng member na ng cabinet, hindi acting. Naman puro acting capacity, hindi sinasubmit, Okay. Pero hindi kompleto trabaho pag hindi mo sinasubmit, ganun ang stature niya. So, finally, sinubmit si Secretary Robredo last quarter of 2011. November 23, nung makomplete niya, inabutan na siya. During that time, di na may makakapag-hearing sapagkat budget time yun. Tapos, nag-break ng Christmas break. Resume ng February, tinamaan ng Easter break. Kaya siya parang na-bypass siya ng March 2012. Kasama din ng mga ibang mga cabinet members na nakasalang doon at mga generals at mga DFA officials. Pagdating naman ng June, inabutan siya ng senior DA. Adjournment, Opo. Pagdating ng July ngayon, magkausap nga kami, sabi ko, Secretary, ilang beses tayo pwedeng nag-hearing? Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, pasensya ka na, sabi niya, lagi ako. Yung pagka-hardworking niya, yun ang isa sa mga naging problema nitong taon na to sapagkat mga 2-3 beses kami nagse-set up ng hearing, hindi siya uupre. Sa matter of fact, August 15, yung schedule niya talaga. Pero namatay si Congressman Sani Escudero, yun yung necrological services nung umaga sa House. So yung mga congressman, nagpasabi sa akin, hindi sila makaka-attend, hindi pwedeng mag-convene ng CA na walang present na congressman So na-move kami na August 22. Walang quorum. August 22 dapat, today. Sabi naman ni Secretary Jay sa akin, pagtawag niya, sabi niya, hindi ako pwede na 22. 29, sabi niya. So 29 siya nakaschedule for confirmation. And I was so sure, very confident ako dahil nakita ko ng pinag-aralan ko records niya, na sa 29, after the hearing in the morning, sa plenary, pwede na siyang i-confirm agad. Okay. Pero siguro, hindi talaga nataon sa kanya. Siguro, hindi nga. Pero pinag-aaralan ko, Igan, mamaya meron kaming session. Pinag-aaralan ko yung possibility of a posthumous confirmation sapagkat ginawa namin kay General Batalya noong araw yun. Oo. Okay. Senador, maraming salamat. Sige po. Magandang umaga. Good morning po, Senador Tito Sotto.